Ang mga fire sprinkler ay isang mahalagang tampok na pangkaligtasan sa mga gusaling idinisenyo upang automatikong mapatay ang apoy. Gayunpaman, ang hindi wastong paggamit o pakikialam ay maaaring humantong sa magastos na pinsala. Ang isang fire sprinkler ay karaniwang binubuo ng isang pulang thermal glass tube na puno ng isang heat-sensitive na likido. Kapag tumaas ang temperatura sa isang tiyak na threshold, lumalawak ang likido na nagiging sanhi ng pagkasira ng glass tube. Naglalabas ito ng tubig na nakaimbak sila ng taas na presyon na pagkatapos ay dispersed sa isang 360-degree spray. Sa isang insidente, ang isang tao ay hindi wastong gumamit ng fire sprinkler bilang isang clothes drying rack na aksidenteng nabasag ang glass tube. Nagresulta ito sa pagbaha sa ilang palapag ng isang hotel at malaking pinsala sa ari-arian. Yung mga sprinkler ng apoy ay nakakode ng kulay upang ipahiwatig ang temperatura ng kanilang pag-activate. Ang mga pulang sprinkler ay karaniwang nag-a-activate sa pagitan ng 57 at 77 degrees Celsius, habang ang mga dilaw o berde ay nag-a-activate sa pagitan ng 79 at 107 degrees Celsius. Ang mga itim na sprinkler ay may pinakamataas na temperatura ng pag-activate na nangangailangan ng 343 degrees Celsius upang matrigger. Nakakatulong ang color coding system na ito na matukoy ang naaangkop na uri ng sprinkler para sa iba't ibang kapaligiran at application. Ito ay isang modernong compound bow, isang revolusyonaryong bow na nag-aalok ng higit na kapangyarihan at kahusayan kaysa sa tradisyonal na bow. Ang kakaibang disenyo nito ay may kasamang pulley, system na nagpapababa sa timbang ng draw na ginagawang mas madaling hawakan ng buong draw. Nagbibigay daan ito sa mga mamamana na mag-shoot ng mas mabibigat na mga arrow na may kaunting pagsisikap na nagre-resulta sa pagtaas ng saklaw at pagtagos. Nag-aalok din ito ng ilang mga pangunahing tampok na ginagawa itong isang popular na pagpipilian para sa mga mamamana. Pinapabuti ng disenyo nito ang katumpakan sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagpapalihis ng araw at pagpapahusay ng katatagan. Bukod pa rito, ang mga ergonomic na feature nito ay nagbibigay ng komportableng grip at adjustable na mga bahagi para sa isang personalized na akma, habang ang versatility nito ay nagpapahintulot na magamit ito para sa iba't ibang aktibidad tulad ng pangangaso, target shooting, at libangan. Ang compound bow ay naging popular na pagpipilian para sa mga mamamana sa lahat ng antas ng kasanayan dahil sa kombinasyon ng kapangyarihan, katumpakan at kadalian ng paggamit. Kapag ang plastic cup na ito ay nababad sa solusyon na ito, agad itong natunaw. Katulad din ang nangyari sa mouse at keyboard na ito. Bakit ganon? Sa totoo lang, ito ay isang purong acetone solution, isang karaniwang organikong solvent na kilala sa napakalakas nitong kakayahang matunaw ang iba't ibang materyales. Ang walang kulay na transparent na likidong ito ay madaling makapinsala sa mga bagay na binubuo ng mga plastik. Kapag nadikit ito sa plastik, naabala nito ang molecular structure ng material na nagiging dahilan upang lumambot ito at tuluyang bumagsak. Ang mapanirang kapangyarihan ng acetone ay madalas na minamaliit dahil sa malawak na paggamit nito sa pang-araw-araw na mga produkto. Halimbawa, maraming kababaihan ang gumagamit ng acetone-based nail polish removers na hindi alam ang potensyal nitong makapinsala sa iba pang mga materyales. Thank you for watching mga ka-smart. Paki-follow naman ako sa FB at pasubscribe sa aking YT channel Alberto TV para palagi kang updated sa upload nating video. Palike and share na din para makatulong ka sa amin bilang content creator. Ingat!